Mahilig ba kayo kumain ng bawang? Okay? Favorite nyo ba ang bawang? Alam nyo, ang garlic pwede siyang hilaw, maganda ba siya luto, maganda ba siya sunog, tuturo ko sa inyo. Ang garlic kasi, kahit sa lumang panahon, ginagamit na yan. Traditional medicine, effective yan even before. Pero, hindi lahat ng tao pwede kumain ng bawang. Merong tao pwedeng kumain nito para sa high blood, sa cholesterol, pampaluwag ng mga ugat. Pero may mga tao bawal kasi meron din siyang serious side effect. Tapos, explain ko rin mamaya kung gaano karami ang pwede niyong kainin at paano kakainin. Yan, garlic. Tingnan muna natin yung pros and cons. Doon muna tayo sa benefits, di ba? Tulad na sinabi ko, maraming style na pagkain ng garlic. Minsan may pasyente ako nakikita Pag minsan nakita ko, nagngunguya sila ng hilaw na isang butil o 2 butil. Sabi ko, ba't ka nangunguya? Ay may high blood daw siya, na high blood siya. So, chinecheck ko, bumababa naman ng konti ang blood pressure, pero kulang pa rin Explain ko mamaya. Yung iba, kinakain hilaw. Okay? Kung hilaw, depende yan. Pwede mo lagay sa lumpia, pwede mo lagay sa sausawan kung hilaw, salad, o may mga luto. Yung iba parang may inumin pa, may garlic with turmeric, garlic with lemon, iba't ibang style. Hinahalo nila. Pag hilaw kasi, matapang yung amoy. Okay? Very strong, matapang. Meron kasing magandang component ang bawang, ang garlic. Ang secret niya nandito sa allicin, A-L-L-I-C-I-N. Yung allicin na yan ang pinaka good component niya na pampalakas ng immune system, pampalakas, pwede sa puso, pwede sa blood pressure. Sa diabetes, hindi pa ganun kaganda yung pag-aaral, pero may ilang pag-aaral medyo okay din. Ang problema lang dito sa allicin na component ng garlic, pag sinunog mo, pag niluto mo, boiling, roasting, heating, ang nangyayari, nababawasan yung allicin. Pag sinunog mo pa yung bawang, di ba sa mani, mahilig tayo sa sunog na bawang, halos nawawala na yung benefits niya. So, pag hilaw, makukuha mo yung benefits. Ang problema lang naman, pag sobrang hilaw, makukuha mo rin yung side effects. O, tingnan natin. Yan, ang bawang. Yan, ito isang buo, 1 bulb. Ito, butil lang. Okay? Dito sa mga pag-aaral natin, papakita ko, merong 1 hanggang 2 butil. May ilang pag-aaral, 4 na butil in a day. Titingnan natin. Sa high blood pressure, mainly binibigay. Sa high cholesterol, tsaka sa mga nagbabarang ugat sa katawan. How to prepare? Yan, maraming pagluluto. Number 1, meron siyang medicinal properties. Ginagamit na to 2,000 years ago. Talaga siya binibigay. Okay? Dahil nga dito sa good component ng allicin at meron ding mga sulfur compounds. Ang vitamins and minerals niya hindi ganun kataas. Konti lang. Kasi hindi ka naman makakain ng marami. So, konti lang yan. So, basically, ang benefit niya doon sa allicin na component niya. Number 2, pwede siya sa sipon. Okay? Trangkaso sa sipon. Nakita nila, pag kumain ng maraming garlic, mas hindi nagkakasipon. 63%. At kung meron ka ng trangkaso, meron ka ng sipon, pag kumain ka ng maraming garlic, imbis na yung sakit mo, let's say 5 days ka magkakasakit, magiging 3 days na lang or 4 days. Ibig sabihin, mas mabilis ang paggaling mo ng 1 or 2 days pag kumakain ka ng maraming garlic. Okay? Pangatlo, ito. Yan, bilang internist cardiologist, ang dami ko nakikita kumakain ng garlic para sa high blood. Okay? May isang pag-aaral, pinaglaban yung garlic sa atenolol. Atenolol, ano yan beta blocker yan Kapatid yan ng metoprolol Okay? So, nakita nila, parang may laban sa atenolol, yung pagkain ng garlic. Diba? Pwede rin siya, may benefit din siya. Pero, medyo mahinang gamot yung metoprolol. Hindi naman siya ganun kalakas. Pero yung pag-aaral lang dito,
4 na butil ng garlic. So, medyo marami yun, 4 na butil. Tingnan natin gaano kalakas pagbaba ng blood pressure. Doon sa ilang pag-aaral, yung systolic, yung unang number, mga 7 points na babawasan niya. Yung diastolic, mga 4 points. So, konti lang. -7, -4. So, ang mangyayari dyan, konti lang nababawas. Kailangan mo pa rin uminom ng gamot para doon sa high blood. Kasi kung ito lang aasahan natin, konti lang mababawas niya. Kung 140/90 ka lang, pwede na yan. Number 4, mababawasan ang cholesterol mo. Okay? Yung total cholesterol and yung bad cholesterol, mababawasan. 10 to 15%. Diba? So, blood pressure nabababa, cholesterol nabababa. So, maganda sa puso. Diba? Yung mga may bara-bara ng ugat, barado ugat sa puso, barado ugat sa katawan. Possibly effective din siya. Okay? Reduce heart disease. Ayan, no? Yung mga medyo nakakalabnaw din ng dugo. Nakakalabnaw ng dugo. Kaya nga, ang possible side effect nga niya, bleeding. Pag nasobrahan naman sa labnaw, parang aspirin ang benefit niya. Number 6, may tulong din sa Alzheimer's disease. Okay? So, kasi nga, pag barado yung ugat natin sa utak, nagkaka-Alzheimer's, nagkaka-dementia, ganun nangyayari. So, pag kumakain ng garlic, parang may tulong sa pagkaulyanin. Mas hindi nagkakasakit sa utak. Sa diabetes, iba-iba yung pag-aaral. May konti na may benefit, may konti na walang benefit. Pero at least hindi siya nakakasama sa diabetes. Number 8, sa mga atleta. Pwede sa mga athlete, nakita nila pag kumakain ng garlic, parang mas hindi napapagod, mas nakakatakbo ng malayo, pati sa mga nagbibisikleta. Ginagamit to 2,000 years ago sa ancient Greece. Meron din pag-aaral sa garlic na na-detox. Okay? Yung mga tao na na-expose sa chemical, like ito, car battery plant, di ba? Yung mga sa battery, masama yun. May lead yun . So, yung masamang epekto ng lead, nakokontra ng garlic. Ayan, Other diseases na pinag-aaralan kung may tulong o wala, fatty liver. Yan. Fatty liver, tinitingnan nila baka makatulong. Sa mga may regla, endometriosis, masakit ang puson. Serious gum infection, mga gingivitis, minumumog, possible pa lang ito. Ito mga pinag-aaralan pa lang. Pero ang problema nga, dahil ang ganda nga ng benefits ng garlic, although syempre hindi pa rin ganun kataas ang benefits niya, may tulong, kailangan nyo pa rin mo uminom ng gamot sa high blood kasi konti lang binababa nun. Sa cholesterol, 10 to 15% naman binababa. Ang problema lang nga, pag hilaw at marami kakainin mong garlic, merong serious side effect. Yan. Anong serious side effect? Bad breath, body odor, okay lang siguro kung bad breath. Allergy, meron din. Ito ang problema. Pwede magdugo. Pwede mag-bleeding. Okay? Kasi nga, pinapalabnaw niya yung dugo . Pag naka-aspirin ka pa, pwede magdugo sa katawan. Pwede magdugo yung ulcer. Pwede ka mag-heartburn. Pwede sumakit sikmura. Sa buntis at sa bata, hindi rin pwede masyado marami. Yung garlic, yung iba pinapahid. Minsan nasusunog yung balat. Liver damage, not sure pa rin yan. So, mga buntis, mga bata, pwede makumain pero konti lang, 1 o 2 butil. Siguro mas luto, mas safe sa kanila. So, yan ang mga precautions natin. Yung mga ooperahan. Bago operahan, 2 weeks before, tinatanggal yung aspirin. Pati yung garlic, binabawasan din. Yan. Maraming luto ng garlic. Maraming luto. Pwede nyo gawin. Ito, mas hilaw ang gawa nito. Diba? Konting luto. So, ang recommended do sa mga studies, yung iba mararami. Pero, yung iba, 1 o 2 butil. Ganito lang po, 1 o 2 butil a day, mukhang may benefit na. Hindi kailangan isang buo. Pag hilaw, mas malakas yung benefit, kaya lang may side effect. Baka hindi kaya ng sikmura nyo. Diba? Pwede nyo ihalo sa pagkain. Pero kung gusto nyo, luto-lutuin, konti lang, lightly cook,
para meron pa siyang nung benefits nung alisin. Kasi pag sinunog mo, hindi na maganda. Isa pa, pag sa Pilipinas, maliit yung bawang natin. Yung mga pag-aaral, malalaki yung bawang natin. So, malalaki yung bawang nila. So, baka yung butil nila mas malaki. Okay? Doon sa pag-aaral sa high blood, 4 cloves 4 na butil. Pero mga 1 to 2 lang ang medyo safe para sa inyo. Pero syempre, sa mga sakit ng high blood, diabetes, high cholesterol, papacheck pa rin tayo sa inyong doktor. Sana nakalinaw po tong video. Salamat po.